Okay, isipin nyo to. Isang araw lang, Marso 25, 2026. Parang sa isang iglap, nag-collapse ang lahat para sa Pilipinas. Kasi di lang isa, kundi sandamakmak na krisis yung sabay-sabay na pumutok. Tatalakayin natin ngayon kung paano ang isang gyera na libo-libong milya ang layo nagdala ng gulo. Hindi lang sa kalsada natin, kundi pati na rin sa ating mga karagatan. At yan mismo yung tanong na sasagutin natin. Paano nga ba nangyari na yung isang gulo sa kabilang dako ng mundo, bigla na lang ramdam na natin, as in direktang tinatamaan yung pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino. Alam nyo, yung sagot dito, ipapakita niya kung gaano na talaga tayo kakonektado sa isa't isa. So, okay. Simulan natin sa pinakaugat ng problema. Lahat to nagsimula sa isang pangyayari sa Middle East. Yun yung parang domino piece na tumba at yung epekto grabe umabot hanggang sa atin. Ayan, itong giyerang to, yan yung pinagmula ng lahat ng sakit ng ulo. Kasi hindi lang nito binago yung balanse ng kapangyarihan sa buong mundo eh. Ang mas matindi, bigla nitong pinutol yung isang bagay na super importante sa ating lahat, yung daloy ng langis. 90%? Grabe no, 90%. Ganyan kalaki yung dependence natin sa langis galing Middle East. Kasi yun yung totoo, wala tayong sariling malaking source. Kaya doon talaga tayo nakakapit. Kaya pag may pumutok doon, kahit gaano kalayo, siguradong ramdam na ramdam natin ang yugyug dito. So dahil nga sa sitwasyong yan, di na nakapagtataka, mabilis na umabot sa atin yung krisis. Dito na nagsimulang sumampal sa atin yung realidad, yung direktang epekto sa ating energy supply. At dahil dyan, wala nang choice yung gobyerno kundi kumilos agad. At ito, mga kababayan, yung nakakakabang numero, 45, 45 araw na lang. Yan na lang yung natitirang fuel supply ng buong Pilipinas. Imagine, paubos na yung reserba natin. At kung wala talagang gagawin, posible talagang literal na hihinto ang takbo ng ekonomiya natin. Mismong si Presidente na ang bumasag ng katahimikan. At yung mga binitawan niyang salita, yun na yung naging signal para ideklara ang State of National Energy Emergency sa buong bansa. Basically, isa itong pag-amin na, oy teka, nasa delikadong sitwasyon na tayo. Okay, so may emergency na. Anong kasunod? Siyempre, kailangang umaksyon ng gobyerno. At mabilis dapat. Tingnan natin kung ano ba yung naging first aid nila para dito sa lumalalang krisis. 20 billion pesos. Yan, 20 bilyong piso. Yan yung halagang mabilisang inaprubahan ng DBM. Para saan? Well, para bumili ng dagdag na supply ng langis at para subukang kalmahin yung sitwasyon. So paano ba nila gagastusin yung 20 billion na yan? Medyo straightforward yung plano. 3 hakbang. Una, kukulin yung pera mula sa Malampaya Gas Fund. Pangalawa, gagamitin yan para bumili ng diesel, gasolina at LPG para lang mapuno ulit yung ating national inventory. At pangatlo, at ito yung pinaka-importante para sa marami, para subukang stabilize yung presyo sa mga gasolinahan. At yung justification nila, sabi ng Budget Secretary, ito ay para protektahan ng pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Sa madaling salita, bawat piso daw na ilalabas nila ay para siguraduhing hindi titigil ang pag-ikot ng ekonomiya. Gusto nilang masigurong may biyahe pa rin, bukas pa rin ang mga tindahan, yun, yung mga basic. Pero habang yan ang ginagawa ng gobyerno, sa baba naman, sa kalsada, sa mga ordinaryong mamamayan, iba yung sentimento. Kasi para sa kanila, hindi lang yung supply ang problema. Ang mas matinding issue, yung presyo na sobrang sakit na sa bulsa. Kahit na may P20 billion na inilabas, tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas ng presyo ng gas. So anong nangyari? Ayon, napuno na yung salop, naubos na yung pasensya ng mga tao. Nagkaisa na yung mga transport groups, commuters at iba pa para mag-anunsyo ng isang malawakang nationwide strike. At dito nyo makikita yung disconnect, di ba? Sa isang banda, ang gobyerno, ang focus nila, supply. Siguraduhin na may laman yung mga tangke. Sa kabilang banda, ang mga tao, ang sigaw nila, presyo, kasi di na kaya ng budget. So klaro, hindi nagmatch yung solusyon sa problema ng taong bayan. At yan yung lalong nagpalala ng lahat. Pero alam nyo, yung galit sa kalsada, parang lagnat lang yan eh. Isang sintomas lang ng mas malaking sakit. Kasi habang busy tayo sa issue ng presyo ng gas, may iba pa palang mga problema na sabay-sabay na umaatake sa Pilipinas. Tingnan nyo to, yung stock market natin, lagapak. Halos 90% ang binagsak sa loob lang ng isang buwan.
Ganyan talagang nangyayari pag may energy crisis, tapos sinabayan pa ng mga gulo sa labas ng bansa. Alam mo yon, natatakot yung mga investors, nawawalan sila ng tiwala, kaya ayon, bagsak ang merkado. At habang lahat tayo nakatingin sa presyo ng gas at sa ekonomiya, may isa pang krisis na biglang pumutok. At this time, hindi sa loob ng bansa, kundi sa ating karagatan, sa mismong border natin. Isipin nyo to, 2 araw lang bago pa man yung Energy Emergency Declaration, nagkaroon na pala ng tensyon sa Scarborough Shoal. Yung mga mangingisda natin, pinalibutan na ng mga barko ng China. Grabe, di ba? Parang perfect storm. May krisis ka na sa enerhiya, bagsak pa ekonomiya mo, tapos heto, may banta pa sa seguridad mo sa West Philippine Sea. Sabay-sabay lahat. So, dito tayo magtatapos sa isang tanong na napakabigat. Sa isang araw lang, meron kang epekto ng gera, may protesta sa kalsada, may takot sa ekonomiya, at may tensyon sa sarili mong teritoryo. Ang tanong, alin dyan ang uunahin mong apulahin? Isang tanong na nagpapakita kung gaano kakritikal ang sitwasyon ng isang bansang parabang nakatayo na sa gilid ng bangin.